Rosalinda, ay amor, no se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. May gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol sa sulat na binigay sa akin ni Dolores bago siya mamatay para maipadala yun sa kapatid niya nasa kulungan ngayon. Kung mababasa ko lang yung sulat, tiyak na malalaman ko kung anong nakatagong sikretong yun. Makakaalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Makakalaya na rin ako matapos ang 20 taon dito sa kulungan. Ay kinagagala ko makilala ka, Rosalinda. Welcome dito sa bahay ko, Iha. Sobrang nagulat si Rosalinda pagdating niya rito sa bahay natin. Akala niya siguro nakatira lang tayo sa isang pabahay ng gobyerno na mahirap lang tayo, ganon. Ayoko magkaroon ka ng pag-aalinlangan sa akin. At ang paraan lang para maalis na yung takot mo ay ang magpakasal na tayo. Kaya mag-set ka lang ng date, Rosalinda. Sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong magpakasal. Anong gusto mong gawin ko, Valeria? Paibigin mo ulit ang anak ko. Tingin mo madali itong gawin? Kaya mo yung gawin, Pamela. Paikutin mo siya. O habulin mo. Siyempre, sa kahit anong paraan. Kunin mo ulit ang kanyang loob. Kaya mo yung gawin, no? Gawin mo lahat para magmukha siyang marumi sa paningin ni Fernando Jose na para siyang traidor. At gusto ko rin kamuhian niya ang anak ko para hilingin na niya na maglaho na ito sa buhay niya. Nakuha mo ba? Ako na ang bahala, Valeria. Sinisiguro ko sa'yo na kaya nating pigilan si Fernando Jose na pakasalan ng hampas lupang babaeng yon. Hindi pwede. Kailangan muna siguro nating maghintay ng tamang panahon. Pero bakit, mahal ko? Makinig ka. Kailangan ko muna maging sigurado sa'yo. Lalo na ngayong marami na akong nalalaman sa'yo. Rosalinda. Isa pa, gusto ko munang makasiguro na malalampasan natin lahat ng hadlang sa atin. Para pagdating ng araw, walang batang madadamay at magdurusa dahil sa paghihiwalay ng mga magulang niya. Pwede ba? Alam ko, sobra ka lang naguguluhan kaya naman... Hindi, patawad akong may kasalanan. Kinakabahan kasi ako eh. Ikaw kasi pinapakaba mo ako eh. Kasi naman, nung nalaman ko kung sino ka, nung nakilala kong mama mo, at kung paano niya ako itrato, parang... Yung tungkol sa aking mama... Makinig ka, susubukan kong kunin ang loob niya, Fernando Jose. Magagawa mo yon, Rosalinda. Sigurado ako. Nagsiselos lang siya sa'yo sa pagmamahal ko sa'yo. Oo. Pero matatanggap ka rin niya. Talaga? Oo. Kasi hindi ka mahirap mahalin. Araw-araw, mas lalo pa kitang minamahal. Totoo ba yan? Oo. Sobra? Oo. Halika na nga. Okay. Pumunta na tayo sa inyo. Sana makilala ko ng iyong papa. Para naman mahingi ko na rin sa kanya ang kamay mo. Tayo na. Okay na? Oo. Sino nagsabi sa inyong may boyfriend na si Rosalinda? Si Zoila. Totoong sinabi niya. Sino siya? Kilala mo ba? Hindi, Papa. Hindi siya taga rito. Pianista siya, tumutugtog sa restaurant. Napakagwapo niya. At napakabait din. Di siya ganun kahirap pero katulad din natin siya.
Hindi kaya niloloko niya lang si Rosalinda? Hindi po, Papa. Paano niyo nasabi yan? Bakit hindi siya pumupunta rito? Nagpunta po siya pero nakakulong kayo sa kwarto niyo at ayaw niyo magpa-istorbo. Papasok na kayo, Papa. Oo, anak. Di pwedeng dito lang ako at magmukmok. Ay, Papa. Masaya ako marinig sa inyo yan kasi babalik na ulit kayo sa dati. Hindi pa rin ba umuwi si Beto? Nagtataka pa kayo, lagi naman siyang ganito. Lagi siyang nasa mga barkada niya at dahil wala na si Mama, wala na rin sa atin na magbibigay ng pera kay Beto. Hindi ako makapaniwala, Beto. Uy, ano gusto mo na bang matulog? Ibang klase. Mukhang iiyak na tong kaibigan natin. Namatay si Mama dahil sa akin. Ako may kasalanan. Wala nang iba. Namatay siya dahil oras na talaga niya. Tsaka di ba may sakit ang mama mo? Hindi, kasalanan ko ang lahat. Tama na yan, Beto. Ano ba? Nakakabagot na rito. Pumunta na lang tayo kung saan at magharap na mabibiktima. Ano, tara na, Beto. Hindi, iwan niya na lang ako. Tulungan mo ako sa kanya. Iwan niya na ako. Sabi lang, iwan niya na ako eh. Ayoko sumama. Ano ba? Salamat. Basta ikaw, mahal ko. Sandali muna. Kakausapin mo na talaga si Papa? Oo, mas maganda ako ngayon na. Ngayon na. Lucy, kumusta? Magandang araw. Kayo pala. Kamusta ka, Bayaw? Mabuti, Lucy. Lucy, si Fernando Jose. Gusto makausap si Papa. Wala si Papa. Nandun siya sa Garibaldi. Ano, totoo ba yan, Lucy? Oo. Ay, salamat naman at bumalik na rin siya sa dati. Tama ka. Mabuti Masaya naman. ako. Nandito na si Ate Fedra. Ngayon mo lang siya makikilala. Ate Fedra, siya ang boyfriend ko. Siya si Fernando Jose. Nice to meet you. Masaya akong makilala ka, Fedra. Napakaganda mo rin pala, kagaya nilang dalawa. Mas maganda raw ako sa kanilang dalawa. Alam mo ba, Fernando Jose? Nakita ka na ni ate nun sa labas. Kaso nakatalikod ka eh. Anong masasabi mo sa napakagwapo nating Bayaw? Lucy, wala namang duda na gwapo siya. Pero... Gusto mo ba ng kape, Bayaw? Hindi, next time na lang, Lucy. Aalis na rin kami ni Rosalinda. Teka, saan tayo pupunta? Basta surprise ko sa'yo. Makikita mo. Tayo na. Nice to meet you ulit, Fedra. See you, Lucy. Aalis na kami. Bye na, mahal ko. Ay, sana lang makahanap din ako ng tulad niya. Napakagwapo niya, no? Gwapo nga, pero wala rin namang pera. Oo, pinag-usapan nga namin yun. Ay, hindi naman. Pabier, nakabalik ka na. Siyempre naman. Ayos ka na? Higupin mo yan para mas lalo ka pang lumakas, Miss Beautiful. Dahil nakakatukso. Uy, nakakagigil ka. Ay, naku, kumpadre. Sa wakas, nakabalik ka na rito sa amin. Di na ulit ako magmumukmok. Yan, ganyan dapat. Laban lang sa buhay. Gusto mo ng nilaga? Hindi na. Kumain ako kanina bago umalis sa bahay. Totoo? Dinalhan kasi ako ni Zoila ng crepe. Uy. Mag-iingat ka lang, kumpadre, ha? Dahil ngayong byudo ka na, yang si Zoila, para yung buitre na nag-aabang sa'yo para lapain ka. Nako, hindi. Sa'yo ko na lang siya ibabalato. Hindi. Huwag na sa akin, kumpadre. Mas gusto ko to. Yung malaman. Ayoko sa patpatin. Kumain ka lang dyan, Miss Beautiful, ha? Ayos ka na? Mahal kong kaibigang Javier. Ano pa bang magagawa ko? Tama yan. Pero merong tanong sa loob ko na hindi mawala-wala. Sino ba sa kanila ang hindi ko anak? At nakapag-desisyon ka na ba ngayon? Hindi pa. At alam mo, natatakot akong itaboy ang isa sa kanila. Dito sa puso ko. Ay, kumpadre, wala na ba talagang puwang dyan sa puso mo para mahalin ang isang ulilang lubos na itinuring mo ring anak? Ulilang lubos? At bakit? Wala na siyang ina at hindi niya kilala kung sino ang tunay niyang ama. Diyos lang ang may alam kung sino. Tama. Totoo, kumpadre. Diyos lang ang nakakaalam. At hindi ba mas mainam pa nga kung siya na lang ang nakakaalam?
Okay, hindi ko siya kilala. Kaya sabihin mo sa akin ang itsura ng iyong papa. Ito na ba yung sorpresa mo? Oo, ito nga. Gusto ko nang hingin ng kamay mo sa papa mo. Kaya hanapin mo na siya, ha? Maraming mariachi dito sa plaza. Hindi ko siya madaling mahahanap dito. Subukan mo magtanong. Malay mo, ha? Subukan natin. Kuya, pwedeng magtanong? Nakita niyo ba si Javier Perez? Ay, yung biyudo? Nakita ko siyang pumunta ron. Baka nandun siya sa kainan ni Bonifacio. Sige, maraming salamat. Sige. Alam mo kung saan yun? Oo naman. Tayo na. Pero kahit magpaalam ka pa kay Papa, hindi pa rin ako papayag na agad tayong magpakasal, okay? Kasi gusto kong makasiguro muna sa'yo. Halika na. Kumusta kayong lahat, ha? Ikaw pala, Rosalinda. Mabuti naman. Papa, nakita ka rin namin. Rosalinda, ba't nandito ka? Gusto namin kayong makausap, Papa. Sino naman siya? Boyfriend po ako ng anak ninyo, Senyor Javier. Alam ko pong alam ninyo nagpunta na ako sa bahay ninyo pero hindi ko kayo nakita ron. Kasi raw, nagkulong kayo ron sa kwarto. Ikinagagala ko kayong makilala. Ganon din naman ako, iho. Takot na takot siya kanina. At parang nanliliit. Ni hindi nga siya halos makapagsalita. Baka naman nahihiya lang. Sa tingin ko, hindi. Kasi may mga pagkakataon kaninang malakas ang loob niyang sagutin ako. Baka meron kang sinabi sa kanyang hindi maganda. Nasaktan siya sa iba kong mga sinabi patungkol sa kung saang lugar sila nakatira at sa pamilya niya. Pag ginusto mo, kaya mong makasakit ng iba. Sobrang saya ko at napahiya ang babaeng yun. Kasi yun talaga ang gusto kong mangyari sa kanya. Tinuruan ko lang siya ng leksyon at kung saan siya lulugar. Sigurado akong umiiyak siya dahil sa mga narinig niya. At hindi lang yun ang iiyak niya pag hindi pa rin niya hiniwalayan si Fernando Jose. At ang pinakakinasusuklaman ko sa kanya ay ang kanyang apelyido, Romero. Senyor Javier, bukod po sa gusto ko kayong makita, gusto ko rin kayong makausap tungkol sa isang bagay. Sige, magsalita ka. Gusto ko pong hingin sa inyo ang kamay ni Rosalinda para pakasalan ko siya. Rosalinda, Rosalinda.